Sino ang masaya na narito ngayong umaga? Muli pakisabi sa katabi mo, maligayang Pasko. Advance Merry Christmas. Nawa maranasan natin yung ligaya, yung kagalakan, yung liwanag na dulot ng Pasko. December 7, first Sunday po natin. At salamat na dito po kayo. Salamat at mahal nyo si Lord. Pakisabi sa katabi mo, salamat mahal mo si Lord. At mahal mo ang church ni Lord. Mahal mo ang pagsamba. Hindi po tayo naparito para lang pumasyal sa simbahan. Ano po? Hindi tayo katulad ng iba na namamasyal lang sa simbahan. Tayo po ay pumupunta sa sambahan upang sambahin ang Panginoon. Pasalamatan ng Diyos at purihin ng Panginoon. Amen? Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? At ako po ay nagpapasalamat sa pagtatapos ng ating 3 araw na pag-aayuno. Yung 3 araw ng pag-aayuno natin, yung po yung nag-culminate o nagtapos sa ating pong 40 araw na pag-aayuno na ginawa natin sa buong isang taon. Yung unang 3 araw, opo, tatlong araw ng bawat buwan, unang Monday, pangalawang araw, Tuesday, and of course, Wednesday. At ang Panginoon gumagalaw, kumikilos, at ang Panginoon ay patuloy na nagbabago ng buhay. Amen? Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng pagse-celebrate ng Pasko. Kaya ako po'y bumati sa inyo ng maligayang Pasko in advance. Mga kapatid, ang Pasko ay higit pa sa regalo. Ang Pasko ay higit pa sa dekorasyon. Ang Pasko ay higit pa sa Christmas party. Higit pa sa masasarap na pagkain, sa magagandang damit. Higit pa ito sa isang pagsasama-sama o pag-alala sa isang tradisyon ng Pasko. Ang Pasko ay isang pagdiriwang ng pagdating ng liwanag ng Diyos sa gitna ng dilim. Kaya po, pinagdiriwang natin ang Pasko. Ito po ay pagse-celebrate, pag-alaala na mayroong dumating na liwanag. Christmas is the celebration of light entering darkness. Pagdiriwang ng kaliwanagan na dumating sa panahon ng kadiliman. Meron tinatawag na 400 years of silence na ang Diyos hindi nagsalita. Hindi siya kumilos. Hindi siya gumalaw sa tao. And after 400 years of silence, Jesus came. Jesus is the light. Kaya po yung mga Hudyo, meron silang kultura ng pagsi-celebrate ng tinatawag na Hanukkah. Celebration of lights. Yan. Hanukkah. Pagdiriwang ng kaliwanagan sa kanilang buhay. Ipinagdiriwang nila yung liwanag na dumating sa kanila. Ipinagdiriwang nila yung kaliwanagan ng Diyos na dumating sa gitna ng kadiliman ng kanilang buhay. Ngayong umaga, mga kapatid, nais ko pong mangusap sa paksang liwanag sa dilim. May liwanag sa dilim. Pakisabi sa katabi mo, may liwanag sa dilim. Gusto ko sana kumanta ng liwanag sa dilim. Ang Pasko ay pagdiriwang ng pagdating ng liwanag ng Diyos sa gitna ng kadiliman. Yun po yung Pasko. Kaya po yung mga nakikita nating dekorasyon at mga Christmas lights, good yan. Pero kung nagdiriwang tayo ng Pasko dahil sa mga nakikita ng mata natin, sa mga Christmas lights lamang, mababaw ang ating pagkaunawa sa Pasko. Ang totoong kahulugan ng Pasko ay ang pagpasok ng liwanag ng Panginoong Hesukristo sa mundong puno ng kadiliman, sa mundong puno ng kalungkutan, sa mundo ng kawalan ng pag-asa, ng pagkalito at paghihirap. So ito po ang totoong diwa at kahulugan ng Pasko. Ang pagdating ng liwanag sa buhay ng mga tao. Sa buhay ng mga taong nasa kadiliman ng pamumuhay. Ito ang propesiya ni Propeta Isaias sa aklat ng Isaias, Kabanatang 9, talatang 2. Winika niya
ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman. Sa kanila sumikat ang matinding liwanag. Isa itong propesiya ng pagdating ng Panginoong Hesus, na sa panahon ng kadiliman ang siyang nahayag sa buhay ng mga tao. Na sa panahon ang kadiliman ay nasa buhay ng tao at maraming tao ang lumalakad sa kadiliman, sila ay nakakita ng dakilang liwanag. Yun yung propesiya. Yun yung hula na darating. Ito rin ang kapahayagan ng Diyos na ibinigay niya kay San Mateo sa aklat ng Mateo, kabanatang 4, talatang 16, na winika niya, ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. At sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay o ang liwanag ay sumikat. Sa panahon nagbigay ng propesiya, si Propeta Isaias, ang mga tao ay lumalakad sa kadiliman. Sa panahon ay pinahayag ng Diyos ang kapahayagan ng kanyang salita. Makikita natin ang mga tao hindi na lumalakad sa kadiliman. Nakaupo na sila sa kadiliman. Ito na yung kalagayan nila. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang bayang nakaupo sa kadiliman o ang mga taong nakaupo sa kadiliman at mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumikat sa kanila. Mga kapatid, ang mensahe ng Pasko ay malinaw. Gumagawa ang Diyos ng kanyang matinding himala sa pinakamadilim na panahon sa buhay ng tao. Ito ang mensahe ng Pasko. Ang Panginoon ay patuloy na gumagawa ng himala. Pakisabi sa katabi mo, ang Diyos may himala sa iyo. Ang Diyos magsasalita sa iyo. Ang Diyos may mensahe sa iyo. Gagawa siya sa iyong buhay ng matinding himala. At papasok ang Panginoon maging sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay. Gagawa siya ng himala. Magbibigay siya ng liwanag sa iyong buhay. In the English version, it says, the people who sat in darkness have seen a great light. The people who sat in darkness, they have seen the great light. The great light. And upon those who sat in the region and shadow of death, light has dawned. Dumating sa kanila ang liwanag. Ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag, ng dakilang ilaw. Kaya pakisabi sa katabi mo, may pag-asa ang buhay. Ayan. Diba? Pakingitian mo naman, sabi mo sa kanya, kung nagsasalita tayo, minsan na may pag-asa ang buhay. Pero yung mukha mo parang may pag-asa ba? Ngumiti ka sa katabi mo, sabi mo, may pag-asa ang buhay. Pagkasabi sa katabi mo, may liwanag ang buhay. Ayan. Di ba mas magandang may liwanag, may pag-asa kapag ikaw ay nakangiti? Pero kapag ikaw ay nakasimangot, parang nasaan ang pag-asa? Ayan. May liwanag ang buhay. Ang talatang ito na ating binanggit ay isa sa mga Christmas messages na ating ibabahagi sa inyo. Tandaan natin ang Panginoong Hesus, siya ang dakilang liwanag, siyang pumarito sa ating mundo na puno ng kadiliman. Ang liwanag na dala ng ating Panginoong Jesucristo ay naparito sa mga taong nangangailangan. Sa iyo na nangangailangan ng kaliwanagan. Sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Sa iyo na nangangailangan ng pag-asa. Ng kagalingan. Ng pagbabago ng buhay. At ng direksyon ng buhay. Yan ang dala ng liwanag ng Panginoong Hesus. Kagalakan, kagandahan ng buhay, kagalingan, direksyon sa buhay. Ngayong umaga, nais ko pong magtanong sa bawat isa. Ito po yung aking tanong. Nararanasan mo ba na parang puro dilim ang nakikita mo? Parang, bakit ganito parang puro kadiliman ng buhay ang nakikita ko? Ang dilim ng buhay.
walang pag-asa, walang katugunan, at puno ng kadiliman ang buhay. Nararanasan mo ba ito? Bigla tayong tumahimik. Ang iba, nakakaranas nito ng kawalan ng pag-asa, ng walang katugunan, na para bang pagpasok ng bahay, pagharap sa buhay, parang puno ng kadiliman. Parang, bakit madilim? Sasabihin naman nila, brown out lang po. Naputulan tayo. But in reality, maraming tao nakaranas ng dilim ng buhay, ng kawalan ng pag-asa, ng walang katugunan. Pangalawa, nararanasan mo bang panahon na hindi mo alam kung saan ka pupunta o kung ano ang gagawin mo? Bang nalilito ka, hindi mo alam kung saan ako pupunta? Paano ako magpapatuloy? Ano gagawin ko? Ito yung aking pamilya. Pero hindi ko alam kung ano ang gagawin namin. Saan kami pupunta? Narasa mo bang ikaw ay nasa senaryo ng buhay mo na na-corner ka na? Wala kang option. Wala kang pupuntahan. Wala kang gagalawan. Naranasan mo ba yun? Di mo alam ang gagawin mo. Di mo alam kung saan ka pupunta. Di mo alam kung magpapatuloy ka pa o hindi na. Pangatlo, pag-isipan po natin yan, mga katanungan, na nawa mangusap ang Panginoon sa iyo, sa atin, sa bawat isa. Nararamdaman mo ba na may bahagi ng buhay mo ngayon ang nababalot ng kadiliman? At ang tanong mo, bakit ito nangyayari sa akin? Bakit ganito ang buhay namin? Bakit ganito ang kinakaharap namin? Bakit punong-puno kami ng kadiliman, ng kawalan ng pag-asa, ng sakit, ng karamdaman, ng kawalan ng direksyon? At kung sa mga katanungan na aking binanggit, kung oo ang sagot mo, pakisabi sa katabi mo, ang mensahe ng Pasko ay para sa iyo. Ang mensahe ng Pasko ay para sa iyo dahil ang Panginoong Hesus ay dumating upang ikaw ay liwanagan at alisin ang kadiliman sa iyong buhay. Alisin ang kalungkutan sa iyong buhay. Alisin ang kawalan ng pag-asa sa iyong buhay. Alisin ang sakit at karamdaman sa iyong buhay at bigyan ka ng kagalingan. Bigyan ka ng pag-asa. Bigyan ka ng direksyon. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay dumating. Kailangan tanong, paano po ito mangyayari? Ngayong umaga, alamin po natin kung bakit may pag-asa sa gitna ng kadiliman. Bakit may liwanag? Alamin po natin ngayong umaga kung bakit dumating ang Panginoong Jesucristo. Bakit may dala siyang liwanag? Bakit may dala siyang pag-asa? Bakit may dala siyang himala? Bakit may dala siyang katugunan? Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sabi ng banal na kasulatan kanina, ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. At sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumikat sa kanila. Ang liwanag ay sumikat. At ang tanong ganito, bakit? Bakit dumating ang liwanag ng Panginoong Hesus sa gitna ng dilim? Bakit dumating ang liwanag ng Panginoong Hesus sa kanila? At bakit dumarating patuloy ang liwanag ng Panginoong Hesus sa bawat tao? Maging sa iyo. Mga kapatid, this is not just an ordinary message. Hindi lang po ito ordinaryong mensahe. Nais ni Lord na mag-usap sa iyo. Nais ni Lord na magsalita sa puso mo. Bakit dumating ang liwanag? Paano ito mangyayari? Una po, ang liwanag ng Panginoong Hesus ay dumating upang pumasok sa pinakamadalim na bahagi ng ating buhay. Ng iyong buhay at ng aking buhay. Kung meron mang kadiliman.
Dumating ang Panginoong Hesus, dumating ang liwanag upang pumasok sa iyo, upang magliwanag sa iyo. The light of Jesus Christ came to enter in our darkest places. Even in your darkest moment, He came to give light. Tanong lang po ulit, mayroon bang madilim na bahagi sa iyong buhay? Meron ka bang madilim na nakalipas o madilim na kahapon? O yung kahapon mo hanggang ngayon hinahabol ka at nararanasan mo ang madilim na gawa ng kaaway sa iyong buhay? Pangalawang tanong, may nakatago bang sikreto sa iyong buhay? Sikretong ikaw lang ang nakakaalam. Sikreto ng kasalanan. Sikreto ng maling relasyon. Sikreto na ikaw lamang ang nakakaalam. Pero nais kong sabihin sa iyo, alam ng Diyos ang iyong sikreto. Wala tayong sikreto sa Kanya. At ngayong umaga, pakisabi muli sa katabi mo, nais ng Panginoon liwanagan ka. Alam mo, mahal ka ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos, nais ng Panginoon, paglabas mo rito, wala kang sikreto sa Kanya. Wala tayong nakatago sa Kanya. Walang kadiliman sa buhay mo. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya. Alam niyo bakit dapat nating pasalamatan ng Diyos? Lagi natin siyang pasalamatan, lagi natin siyang purihin, kahit hindi pa nangyayari sa ating buhay, yung mga pagpapala, yung mga himala sa ating buhay. Dahil pagka patuloy mo siyang pinasasalamatan, nararamdaman ng Panginoon ang sinseridad ng iyong puso. Tingnan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa Mateo, Kabanatang 4, talatang 16, sa unang talata. Ang bayang nakaupo sa kadiliman. Ang bayan nakaupo sa kadiliman. Ang mga tao nakaupo sa kadiliman. The people sat in darkness. Ano po ibig sabihin po niyan? Ano po ibig sabihin ng ang bayang nakaupo sa kadiliman? Mga kapatid, ito po ang ibig sabihin niyan. Ang ibig sabihin niyan, ang mga tao ay hindi makausad sa buhay. Yun po ang ibig sabihin na ang mga tao nakaupo sa kadiliman. Kahit anong gawin nila, kahit anong pagsisikap nila, hindi sila makausad sa buhay. Ang mga tao ay nasadlak sa madilim na bahagi ng kanilang buhay. Kaya sila nakaupo na lamang eh. Kasi nasadlak na sila, nanatili na sila doon sa kanilang kalagayan. Yun po ang ibig sabihin noon. Ang bayang nakaupo sa kadiliman. Di sila makausad. Madilim ang buhay nila. Nanatili o nasadlak na sila sa madilim na bahagi ng kanilang buhay. Sila po ay nananatili na sa madilim na bahagi ng kanilang buhay. At ang nakalulungkot, tinanggap na ng ibang tao yung kalagayan nila na sila ay nasa isang madilim na kalagayan ng buhay. May mga ganong klase ng tao. Tinanggap na nila. Kaya naupo na lang sila na laging nagbubuntong hininga. Bakit ganito ang buhay namin? Bakit paulit-ulit ang buhay namin ganito? Pansinin po natin, sabi ni Propeta Isaias, lumalakad sila sa kadiliman. Pagdating kay San Mateo, naupo na lang sila. Marahil napagod na sila. Nanatili na lang sila, hindi sila makausad sa ganong klase ng pamumuhay. Naupo na lang, nasadlak na lang. Sa ibang sinasabi ng kasulatan ay ganito, ang bayan ay nasadlak sa kadiliman. Nasadlak na sila. Ibig sabihin nasadlak, masyado ng pastor, malalim naman yata yung Tagalog mo. Natigil na sila. Sa Bisaya nga, tama ba yung nahadlok? Hindi ko alam, pero nanatili na lang. Na yun ang kalagayan nila. Ikot ang bawat taon, ganun ang buhay nila. Ngayon po, magpapalit tayo ng taon. Kaya kung ang buhay mo ay paulit-ulit sa ganung klase ng sistema ng buhay, kaya mong liwanagan ka ng Panginoong Hesus ngayong umaga. Sa ibang salin ng Biblia, ang nakasulat ay, ang bayan ay nabubuhay sa kadiliman. Tanggap na nila yan.
Nabubuhay na sila sa madilim na buhay. Nabubuhay sila sa ganong klase ng buhay. Diba? Tanggap na nila yon. Sa ibang salin ng banal na kasulatan, ang bayan ay nalugmok. Ibig sabihin ng nalugmok, talagang bagsak na sila. Wala na silang lakas. Di ko na kaya. Ayoko na. Tama na. Sobra na ang paghihirap ko. Sobra na nangyayari sa amin. Kaya yung iba nalugmok na sila sa kadiliman. Mga kapatid, ito ang naglalarawan sa ating mundo ngayon. Kung wala ang liwanag ng Panginoong Hesukristo. Isang mundong lubog sa kasalanan. Mga taong lubog sa kasalanan. Mga taong hindi makakilos, hindi makausad, dahil hawak-hawak at kontrol sila ng kasalanan, ng bisyo. Walang paglago, walang liwanag. Ito ay isang larawan ng isang mundong puno ng takot at kadiliman. Kaya may mga tao punong-puno ng takot ang buhay nila. Takot na takot sila lagi, di nila alam ang kanilang gagawin. Ito po ay isang larawan ng isang mundong naliligaw sa espiritual na kabulagan. Mga taong ligaw, mga taong bulag ang kanilang spiritual understanding. Kahit anong panalangin nila, kahit anong lapit nila, kahit anong pagsisimba nila, paulit-ulit yung cycle ng buhay nila. Ito ay larawan ng isang mundo na nangangailangan ng kaligtasan. Larawan ng buhay ng mga taong kailangan ng kaligtasan. Ang kadiliman po sa Biblia ay sumisimbolo sa kasalanan at pagkahiwalay sa Diyos. Pagka binabanggit ang salitang kadiliman sa Biblia, ito ay sumasagisag sa mga kasalanan na paulit-ulit na umaalipin at gumagapos at nagpapahirap sa buhay ng isang tao. Siyang dahilan kung bakit hiwalay siya sa Diyos at ang Diyos ay hindi makakilos sa kanya dahil siya ay namumuhay sa madilim na pamumuhay, punong-puno ng kasalanan at kasamaan ang kanyang buhay. Kaya ang kadiliman ay simbolo ng kasalanan at pagkakahiwalay sa Diyos. Ang kadiliman ay simbolo ng kamangmangan at kalituhan sa buhay. Pagka sinabing mangmang, hindi dahil hindi nakapag-aral, kundi mangmang sa pagkakilala sa Diyos. Mangmang sa pagkaunawa sa Diyos. Mangmang sa kaalaman ng salita ng Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Diyos, ang aking bayan ay napahamak dahil kulang sila sa kaalaman. Kulang sila sa pagkaunawa ng salita ng Diyos. Hindi nila alam ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sila nasa madilim na buhay at patungo sa kapahamakan. Ang kadiliman ay simbolo ng kabiguan at kawalan ng pag-asa. Ito ang kadiliman na bumabalot sa maraming tao. Kaya may mga taong bigo ang buhay, kahit anong gawin nila, hindi sila makaangat, hindi makausat. At tinanggap na nila yan. Yun ang worst part. May mga taong tinanggap na nila yan. Kaya may mga tumanda na parang, yun ang buhay niya. Eto na ako eh. Liwanagan tayo ng Panginoon na hindi ka tatanda sa ganitong klase ng kalagayan. Amen? Na ikaw ay liliwanagan ng Panginoon. Ang kadiliman ay simbolo ng pagkaalipin sa bisyo at pagkasira ng buhay. Mga kapatid, sinasabi ng banal na kasulatan, tayo po'y anak ng kaliwanagan. At bilang mga anak ng kaliwanagan, tayo po'y mga anak ng umaga. Hindi tayo anak ng gabi. Sa gabi ang mga tao natutulog. Sa gabi ang mga tao naglalasing. Nagiinom ng alak, alipin ng bisyo, alipin ng kasalanan. Kaya ang pagkilos at pagpapala ng Diyos, hirap ng kumilos sa kanilang buhay. Kaya may maraming tao sira ang buhay. Kaya ngayon ang Pasko, celebration na lamang ng inuman, ng kasiyahan, mababaw ang kanilang pagkaunawa sa totoong kahulugan at diwa ng Pasko. Kasiyahan ng sarili lamang. Hindi ang kaliwanagan sa buhay. Ang kadiliman ay simbolo ng pagkakagapos sa espiritual na kamatayan.
Kaya maraming tao lumalakad, gumagalaw, nagsasalita, pero sa mata ng Diyos sila'y patay. Dahil ang kasalanan ang nananaig sa kanilang buhay. Ang kadiliman, mga kapatid, ay simbolo ng buhay na walang gabay at direksyon ng Diyos. Kaya yung mga taong lumalakad sa kadiliman, na napagod sa paglakad sa madilim na buhay, naupo na lamang, nasadlak na lamang sa kabiguan ng buhay, ng kawalan ng pag-asa, ng kalungkutan at paghihirap. Dahil wala ang gabay at direksyon ng Diyos sa kanilang buhay. Mga kapatid, ganyan ang buhay ng mga tao sa mundo natin. Ganyan ang buhay ng ilan sa ating mga kamag-anakan, kakilala at kaibigan. At minsan, ganyan ang buhay at pamumuhay ng iba sa atin. Kaya po ang dalangin ko ngayong umaga, paglabas po natin dito, yung liwanag ng Panginoon dumaloy sa iyo. Amen. Yung kabutihan ng Diyos mahayag sa iyo. Liwanagan ka ng Panginoon. Magliwanag ang iyong buhay. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya po ang Pasko ay isang paalala mula sa Diyos na kanyang sinasabi sa iya. Ito yung paalala ng Pasko. Mensahe ng Diyos sa iyo. Pakisabi sa katabi mo, sinasabi ng Diyos sa iyo, hindi kita iiwan sa dilim. Hindi kita iiwan sa dilim. Yan ang mensahe ng Pasko. Liwanag. Love you, Mark. Ito yung aking musician eh. Kakanta sana ito ng liwanag sa dilim eh. Kaya lang napunta sa ibang lugar eh. Na-hospitalize eh. Praise the Lord, magaling na. Pinagaling ng Panginoon. Pakisabi sa katabi muli, hindi ka iwanan ng Diyos sa dilim. God is saying to you, I will not leave you in darkness. Hindi kita iwanan sa kadiliman. Hindi kita iiwanan na nakaupo sa madilim na buhay. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Ang mga taong nakaupo sa kadiliman, nakakita ng liwanag. Hindi ka iwanan ng Diyos sa madilim na buhay, magkaroon ka lamang ng masiding hangarin na makaalis sa madilim na pamumuhay at malungkot na buhay. Magkaroon ka lamang ng masiding hangarin. Naramdaman ko ito noon. Tapos ako ng bisyo. Araw-araw, umiinom kami ng alak. Araw-araw, haya ko sa pinagbabawal na gamot. Dumating ako sa punto ng buhay ko. Ito na ba ang magiging buhay ko hanggang sa pagtanda? Mga kapatid, nagkaroon ako ng masidhing hangarin na liwanagan ng Diyos. At dumating yan. Dahil ang nais ng Diyos, magbigay ng kaliwanagan sa buhay ng isang tao. Nais ng Diyos yun. Bakit? Kasi mahal tayo ng Diyos. Amen? Nais ng Diyos yan, nabigyan ka ng liwanag. Kaya lang dapat naisin mo. Hangarin mo. Magkaroon ka ng masidhing hangarin. Alam niyo po, pag nakaranas ka sa punto ng buhay mo na, yung bumuntong hininga ka na, yung bang, kikita ng Diyos yun. Kaya yung bayang Israel sa panahon ng kadiliman sa kanilang buhay, na inaalipin sila ng mga Egyptians, ang kanilang mga anak pinapatay, tinatapon sa ilog. Wala silang magawa. Powerless sila eh. At tumingin lang sila sa itaas at bumuntong hininga sila. At inalala ng Diyos ang kanyang tipan sa kanyang bayan. Ito ang tipan ng Diyos. Inaalaala ng Diyos ang kanyang tipan ng pagmamahal sa tao. Kaya magkaroon tayo ng masidhing hangarin. Ang liwanag ng Panginoong Hesus ay dumating upang pumasok sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Pangalawa, ang liwanag ng Panginoong Hesus ay dumating upang ihayag ang puso ng Diyos kahit sa gitna ng dilim. Ihahayag ng Diyos ang kanyang puso sa iyo sa gitna ng dilim. Remember si
Si Jonah, tumakas siya sa Panginoon. Nasa pinakamadilim na bahagi siya ng kanyang buhay. Saan yon? Nasa loob siya ng tiyan ng balyena o ng malaking isda. Madilim ang buhay niya. At nung sa kadiliman ng kanyang buhay, dumating ang liwanag ng Diyos sa kanya. Ganun din sa atin. Dahil ang Diyos ay nagmamahal. Iahayag niya ang kanyang puso maging sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay. The Lord Jesus reveals, or He is in this business of revealing God's heart even in the most, or in the midst of darkness. Sa aklat ng Mateo, Kabanatang 4, talatang 16, pangalawang pangungusap. Ang sabi po rito, ang bayang nakaupo sa kadiliman, purihin ng Diyos, ay nakakita ng dakilang ilaw. Amen. Pwede mo natin pasalamatan ng Diyos sa kanyang salita. Salita ng pag-asa. Ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. Ito ang puso at kalooban ng Diyos, ang iayag ang kanyang liwanag sa mga taong nasa kadiliman. Ito ang damdamin ng Diyos, ang magbigay ng kanyang liwanag sa mga taong nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Ito ang nais ng Diyos, ang alisin ka sa madilim na bahagi ng iyong buhay. Purihin ang Panginoon. Ang dakilang ilaw na sinasabi sa salita ng Diyos ay hudyat ng pagsikat ng pag-asa, ng kaligtasan at banal na pagpasok ng Diyos sa mundong nasa gitna ng kadiliman. Isa itong matinding pagkilos ng Diyos. Isa itong matinding himala ng Diyos ng pagsikat ng pag-asa, ng pagbibigay ng kaligtasan, ng pagbibigay ng kaliwanagan, ng pagbibigay ng kagalingan sa mga taong nasa gitna ng madilim na pamumuhay. At maging sa iyong buhay na nangangailangan ng liwanag ng Panginoong Hesus. Ang dakilang ilaw ay ang Panginoong Hesukristo, na siyang nagdadala ng katotohanan, ng kapahayagan at direksyon sa mga taong nasadlak, nabubuhay, nalugmok sa madilim na buhay. Purihin ang Panginoon. Can we give Him that praise? Si Hesukristo. Siya ang dahilan kung bakit may Pasko. Si Hesukristo ang pinagmumulan ng buhay, ng kaliwanagan. Siya ang dakilang ilaw. Ang Panginoong Hesus ang ilaw ng sanglibutan. Sabi ng aklat ng 1, Kabanatang 8, talatang 12, sabi ng Panginoong Hesus, basahin natin ng malakas. Amen? Ready? Go! Sabi ng Panginoong Hesus, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Purihin ang Panginoon. Sa gitna ng kadiliman, nakita nila ang dakilang ilaw. Nahayag ang dakilang ilaw. At ang dakilang ilaw na yon ay ang Panginoong Hesus. Sabi ko po sa inyo kanina, 400 taon ng kadiliman sa buhay nila. Hindi nagsalita ang Diyos, hindi kumilos ang Diyos sa kanila. At dumating ang dakilang ilaw, yung araw ng pagdating ng Panginoong Hesukristo. Yung araw na ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. Dumating ang dakilang ilaw. At ang Panginoong Hesus nagsasabi, sabi niya, ang sumusunod sa akin, ang naniniwala sa akin, ang totoong sumasampalataya sa akin. Yung ibig sabihin ng sumusunod, pag sumusunod ka sa Kanya, ibig sabihin naniniwala ka sa Kanya. Ibig sabihin siya ang pag-asa mo. Wala nang iba. Ibig sabihin siya lang ang kailangan mo. Ibig sabihin siya lang ang katugunan sa pangailangan mo. Siya lang ang may kapangyarihan na magbago ng iyong buhay. Wala nang iba. Ako, binago ako ni Jesus. Ako, pinatawad ako ng Panginoong Hesus. Ako ay niliwanagan ng Panginoong Hesus. At kung ano ang ginawa niya sa akin, gagawin niya sa iyo at gagawin sa lahat ng tao. Bakit? Siya ang noon, ngayon, at magpakailan pa man, hindi siya nagbabago. Nagdadala ng kaliwanagan, ng katotohanan, ng pagbabago, ng kagalingan ng buhay. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, ang sumusunod sa akin, sabi niya, hindi na. Pag totoo kang susunod kay Jesus, hindi ka na mamumuhay sa kadiliman.
Pagkasabi sa katabi mo, ngitian mo naman ulit. Yung matamis ng ngiti, sabi mo sa kanya, best friend. Ayan. O kaya, be, ganun. Maging totoo ka kay Jesus. Ayan. O kung asawa mo siya, sabi mo sa kanya, mahal, maging totoo tayo sa Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pag totoo ka sa Kanya, na sumusunod sa Kanya, hindi ka mamumuhay sa kadiliman. Kundi magkakaroon ka ng ilaw na nagbibigay ng buhay. Sinabi na aklat ng San Juan, Kabanatang 1, Talatang 4, nasa Kanyang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Ang buhay ni Jesus, ito'y nagbibigay ng liwanag. Kaya sa panahon ng kadiliman, sinabi ng Diyos, let there be light. And that is the light of Christ. And the light of Christ is the light of all men. Ang buhay ni Kristo, ito yung liwanag. Kaya pag ang buhay ni Jesus nasa iyo, si Jesus nagahari sa iyo, nagliliwanag ka, kapatid. Amen? Nagliliwanag ka sa magandang kaisipan. Nagliliwanag ka sa magandang pamumuhay. Nagliliwanag ka sa isang mabuting patotoo na ang Diyos ay totoo at buhay at gumagawa ng himala. Kapag nasa iyo ang buhay ni Jesus, magliliwanag ka. Pag wala ang buhay ni Jesus sa iyo, madilim ang buhay. Pero ang pag-asa natin, si Jesus ay pumapasok maging sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ng tao at inahayag ng Panginoong Hesus ang puso ng Diyos. Dahil ang puso ng Diyos ay magbigay ng liwanag, magbigay ng pagpapatawad sa taong nagkasala, magbigay ng kagalingan sa mga may sakit at karamdaman, magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa, magbigay ng kagalakan sa mga taong nalulungkot. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sinabi sa aklat ni San Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, sabi niyan, ang tunay na ilaw na nagbibigay sa lahat ng liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. Amen. Yun yung Pasko. Dumating na ang liwanag. At ang tunay na ilaw na nagbibigay ng liwanag ay ang Panginoong Hesus. Siya'y dumating na. Siya ay nagbibigay o nag-aalay ng kanyang kamay upang abutin mo ang kanyang regalo na buhay na pinagpala. Ano po ang dala ng ilaw o ng liwanag ng Panginoong Hesus? What does the light of Christ reveal? Tingnan po natin saglit. Mabilis lang. Ano yung dala na liwanag ng Panginoong Hesus? Una po, ang ilaw ay nagdadala ng kapahayagan. Kapag nasa iyong ilaw at liwanag ng Panginoong Hesus, nasa iyo ang puso ng Diyos. At ito magbibigay sa iyo ng kapahayagan ng Diyos. Light brings revelation. Ipinapakita sa atin ng Panginoong Hesus kung sino talaga ang Diyos. Kapag nasa iyong liwanag ng Panginoong Hesus, nasa iyo si Jesucristo, ipapahayag niya sa iyo kung sino ang Diyos at kung ano ang Diyos. Na ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos mapagmahal, ang Diyos mapagpatawad at puno ng biyaya. Purihin ang Panginoon. Ang haba ng pasensya. Mapagmahal, yan ang puso ng Diyos. Kaya ang ilaw ng Panginoong Hesus ay nagdadala ng kapahayagan. Pangalawa, ang ilaw ng Panginoong Hesus ay nagdadala ng direksyon sa buhay. Light brings direction. If you have that light, may direksyon ka. Kaya pagka nag-aaral ako may lampshade ako, may liwanag. May direksyon ako sa ginagawa ko. Kapag ang buhay mo may liwanag, may direksyon ng iyong buhay. Tulad ng ilawan sa ating mga paa, ipinapakita ng Panginoong Hesus ang daan pabalik sa Diyos. At ang tamang direksyon sa ating buhay. Kasi sabi ng Salmo 119, Talatang 105, sinasabi niya, ang salita ng Diyos ay ilaw sa ating mga paa at liwanag sa landas ng buhay. Siya si Jesus ang salita ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng liwanag. Siya ang nagbibigay ng direksyon sa buhay. Kaya kapag ikaw ay walang direksyon sa buhay, hingin mo sa Panginoon. Sabi mo sa Kanya, Lord, liwanagan mo ako. Magkaroon ako ng kapahayagan, magkaroon ako ng direksyon sa buhay. Pangatlo, ang ilaw ay nagdadala ng kalayaan sa buhay.
Kapag ang liwanag ng Panginoong Hesus nasa iyo, His light will bring freedom. Ang kalayaan ay mararanasan ng isang taong merong liwanag ng Panginoong Hesus. Hindi ka mananatili sa kadiliman ng buhay kapag ang liwanag ni Jesus ay nasa iyo. Kapag si Jesus ay naghahari sa iyong buhay, hindi ka mananatili sa madilim na buhay. Kapag nahayag ang liwanag ng Panginoong Hesus, makakalag ang mga tanikala sa iyong buhay. O yung mga pagkakagapos sa iyo, makakalas. Pagkakagapos ng kasalanan, pagkakagapos ng bisyo, ng anumang klase ng pagkasira ng buhay, matatanggal ito, mawawala lahat. Maging ang takot at pangamba, pagkabalisa at agam-agam sa iyong buhay ay mawawala. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, lumapit kayo sa akin kayo mga napapagod na. Pagod na kaya. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pangapat, ang ilaw ay nagdadala ng pag-asa. Light brings hope. Ang ilaw at liwanag ng Panginoong Hesus ay nagbibigay ng pag-asa. Kung saan sumisinag ang liwanag ng Panginoong Hesukristo, walang kapangyarihan ng kadiliman. Walang kapangyarihan ng kawalan ng pag-asa. Walang kapangyarihan ng kalungkutan. Dahil mas makapangyarihan ang liwanag ng Panginoong Hesus. Amen? Tandaan natin ito mga kapatid, kapag sumisikat ang araw, pagkatapos ng mahabang gabi, gumigising ang mga tao, umaawit ang mga ibon, at ang mga halaman ay umaharap sa araw na liwanag ng buhay. At mapapansin natin, muling nag-uumpisa ang buhay. Bakit? Sapagkat ang liwanag ay nagsisimula ng buhay. Ang umaga ay nagsisimula ng buhay, ang liwanag ay nagsisimula at nag-uumpisa ng buhay. Ang liwanag ng Panginoong Hesukristo ay nagpapasimula ng buhay. Ito ang nangyayari kapag pumapasok nananahan ng Panginoong Hesukristo sa puso at buhay ng isang tao. Liliwanagan kanya. Muling magsisimula ang buhay sa iyo. Muling susulong ang buhay sa iyo. Muli kang mabubuhay sa inspirasyon ng buhay, ng pag-asa ng buhay. Dahil sa liwanag ni Kristo, ang buhay ay nagsisimula sa kalayaan, sa kaligtasan, sa kagalingan, sa kapayapaan at kagandahan ng buhay. At kung ito'y wala sa iyo, kailangan mo ng liwanag ni Kristo sa iyong buhay. Amen? Kaya nga nililiwanagan niya bawat bahagi ng ating buhay. Hinahayag niya ang puso ng Diyos sa atin. Si Jesus, ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Ang Panginoong Hesus, ang kapahayagan ng kabutihan ng Diyos. Una, pumapasok siya sa madilim na buhay. Pangalawa, hinahayag niya ang puso ng Panginoon. Maging sa kadiliman ng buhay. Pangatlo, mga kapatid, ganda nito. Ang liwanag ng Panginoong Hesus ay dumating upang wasakin ang kapangyarihan ng takot at kamatayan sa buhay ng tao. Wasakin ang kapangyarihan ng takot sa buhay mo. Kung takot ka sa kamatayan, wasakin ang takot at pag-aalala sa iyo kung nangangamba ka sa buhay. Jesus Christ came to destroy the power of fear and death. Sa aklat ni Mateo, Kabanatang 4, talatang 16, ikatlong pangungusap. Alam mo, I love expounding the Word of God. Ganitong sinasabi. Ang bayang nakaupo sa kadiliman, nakakita ng dakilang ilaw. At sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay. Ibig sabihin, ang liwanag ay sumikat sa kanila. Sa kanila na mga nakaupo sa kadiliman, sa kanila na nasa lilim ng kamatayan, sa kanila na nasa bingit ng kamatayan, sa kanila na nasa buhay ng kawalan ng pag-asa, ng kalungkutan, ng karamdaman, ang liwanag ay sumikat. Purihin ang Panginoon. Tingnan po natin sandali bago dumating ang liwanag ng Panginoong Hesukristo. Ano nangyari sa buhay ng tao? Nilinlang sila ni Satanas. Ang mga tao ay nilinlang, dinaya at patuloy silang dinadaya, kaya sila nakaupo sa kadiliman. Bago dumating ang liwanag sa kanila, ganito ang kalagayan nila. Ang mga tao ay naalipin ng kasalanan. Kaya namumuhay sila sa madilim na buhay. Namumuno ang espiritual at pisikal na kamatayan sa mga tao, kaya madilim ang buhay nila. Kaya punong-puno sila ng takot at pag-aalala. Ito ang kalagayan ng mga tao
bago dumating ang Panginoong Hesus sa buhay nila. Ito ang aming kalagayan noon. Ito ang kalagayan ng marami sa atin. Mayroong matinding takot ang umiiral sa mga tao, kaya sila ay nasa gitna ng madilim na buhay. Ngunit ipinahayag ang pangako, ang pag-asa. Ang mga tao nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, sumikat sa kanila ang liwanag. Ang liwanag ay ipinahayag, ang liwanag sa dilim. Isang bagong hari ang dumating. Isang bagong kaharian ng kaliwanagan ang inihayag. Isang bagong panahon ng pagbabago ng buhay ang sinisimulan. Bakit? Sumikat ang liwanag. Nahayag ang liwanag. Ang lilim ng kamatayan ay hindi pang matagalan sa buhay ng tao. Nais ko sabihin sa iyo, kapatid, ang madilim na bahagi ng iyong buhay ay hindi pang matagalan sa iyo. Kapag ikaw ay nagkaroon ng masidhing hangarin na nais mo na ang Panginoon kumilos sa iyo, gagawa ng himala ang Diyos sa iyo. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay dumating upang magbigay ng buhay, at hindi lamang basta buhay, kundi buhay na masagana. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo ay dumating upang palayain ang mga tao mula sa takot at kamatayan. Yun ang binabanggit ng Hebreo, kabanatang 2, talatang 14 hanggang 15. Siya'y naging tao upang alisin sa tao ang kamatayan. Siya'y namatay sa krus. Tumagas ang kanyang dugo upang iligtas sa mga taong balot ng kadiliman at pagkatakot sa kamatayan. Ito ang ating Panginoong Jesucristo. Siya yung aking ipinapangaral. Siya yung aking tinataas. Siya yung aking pinapakilala. Ang Panginoong Jesucristo ay dumating upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Sinasabi ng unang Juan, kabanatang 3, talatang 8, siya'y naririto upang wasakin ang kadiliman sa iyong buhay, ang mga gawa ng kaaway sa iyong buhay. Siya'y naparito upang wasakin kung meron kang bisyo sa iyong buhay. Siya'y naparito upang ikaw ay patawarin sa mga sikreto at hindi tamang ugnayan. Siya'y naririto upang ikaw ay bigyan ng kaliwanagan. Tandaan natin ito, mga kapatid. Walang kapangyarihan ng lilim ng kamatayan sa liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. No match ang dyablo sa Panginoong Hesus. Walang kapangyarihan sa kanyang kalungkutan. Walang kalungkutan sa Panginoong Hesus. Walang pagkatalo sa Panginoong Hesus. Walang pagkabigo sa Panginoong Hesus. Tinalo na ng Panginoong Hesus ang kadiliman sa pamagitan ng kanyang kaliwanagan. Kaya nga sinasabi ng ating banal na kasulatan, ng ating teksto, ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. Nahayag sa kanilang liwanag ang mga tao nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan. Ang liwanag ay sumikat sa kanila. Ang liwanag ay sumilay o sumikat sa kanila. Ito po ay nangangahulugan ng pagtatapos ng lumang panahon. Kapag lumiwanag ang Panginoong Hesus sa iyo ang buhay, tinatapos niya ang mga lumang panahon sa iyo. Tinatapos niya yung mga kahapon mo, yung mga nakaraan mo, tinatapos niya yan. Yan ang ginagawa ng Panginoong Hesus. Kaya sa Panginoong Hesus, laging may bago. May bagong kapahayagan, may bagong liwanag. Kaya pag ako po'y nagbabasa ng banal na kasulatan, laging may bago. Laging nagbibigay ng kapahayagan. Bakit? Tinatapos niya ang lumang panahon. Papasok tayo sa bagong taon. May bagong kapahayagan ang Panginoon. Dahil may pagtatapos ng lumang panahon. Ang pagsilay o pagsikat ng umaga ay pagdating ng bagong pag-asa. Pakisabi sa katabi mo, may bagong pag-asa. Amen. Ayan na naman po tayo. Sabi nung isang kapatid, may bagong pag-asa. Ulitin natin mga kapatid, ha? Kasi gusto ka kang tumawa eh. Smile, smile, smile. Maging masaya tayo. Amen. Di ba? Sabi mo, kaya may pag-asa pag nakangiti ka eh. Pag hindi ka nakangiti, walang pag-asa. Ay, sabi natin ulit, ngiti tayo, ngiti. Smile. Cheers. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, may bagong pag-asa. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon. May nakukuha po tayo. May natututunan po tayo. Gusto ko paglabas nyo rito, may bagong pag-asa.
may liwanag ang buhay. Amen? Ang pagsilay ng umaga o pagsikat ng umaga ay pagsisimula ng bagong buhay. Bagong buhay. Laging may bagong buhay. Laging may mga bago sa buhay. Hindi lamang bagong damit o bagong kagamitan. Hindi po. Pagkaganyan ang pagtingin natin sa buhay, mababaw ang pagkaunawa natin sa Pasko. Ang Pasko ay pagkakaroon ng bagong pag-asa, bagong liwanag, bagong buhay. Pagbubukas ng maliwanag na kinabukasan. Ang Pasko, mga kapatid, ay ang pagsikat ng liwanag ng pagliligtas ng Diyos. Extend po natin yan. Ang Panginoon nagliligtas. Sabihin natin yan. Ang Diyos nagpapatawad. At itong sinasabi ng Diyos sa iyo, sa atin. Sinasabi ng Diyos, narito ang aking liwanag. Narito na ang aking liwanag sa iyo. Sinasabi ng Diyos sa iyo, tapos na ang panahon ng iyong pagluha. Kung lagi kang lumuluha, lagi kang umiiyak, nanindigan ka sa salita ng Diyos. Tinatapos na ng Diyos ang iyong pagluha sa gabi. Kung lagi kang umiiyak, lagi kang nababalisa. Ibig sabihin, tapos na ang panahon ng iyong pagluha. Pag nagliwanag ang Panginoong sa iyo, tinatapos niya ang iyong pagluha. Binibigyan ka niya ng magandang imahe ng kanyang kabutihan. Sinasabi ng Diyos sa iyo, tapos na ang mga gabi ng iyong kalungkutan. Kung sa gabi, lagi ka nalulungkot, tinatapos na ng Panginoon yan. Amen? Amen? Naniwala po kayo? Kay Jesus may pag-asa. Kay Jesus may bagong buhay. Kay Jesus may liwanag. Sinasabi ng Diyos sa iyo, narito ang liwanag ng iyong pag-asa, ang Panginoong Hesukristo. Kaya pakisabi sa katabi mo, magtiwala ka kapatid, at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Ito ang dahilan bakit sinabi sa aklat ng Lucas na sinabi ng mga anghel. Naniniwala ba kayo na ang mga anghel hanggang ngayon kasama natin? At ang mga anghel ay laging maalala sa atin. At sinabi ng mga anghel, winika nila, kaluwalhatian sa Diyos sa kataas-taasan. Nag-aawitan sila, nagpuri sila. Nung dumating ang liwanag, nung dumating ang Panginoong Hesukristo, sinabi nila, kaluwalhatian sa Diyos. Sa kataas-taasan, sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Bakit sinabi ito ng mga anghel? Kasi naniniwala sila at kanilang naunawaan na ang liwanag ng Diyos ay dumating upang magbigay ng pagbabago, ng kaliwanagan, ng kagalingan at ng pag-asa sa buhay ng mga tao. Amen? Can we give God that praise? Kaya ako inaaral ko ang mga anghel kasi matindi ang paniniwala nila sa Diyos. Kasi nakita nila, tayo hindi natin nakikita ang Diyos. Ang Biblia lang ang nagbibigay sa atin ng pagkaunawa tungkol sa Diyos. Naman lumalim ang ating pagkaunawa, ang ating pananaw sa salita ng Diyos. Na kahit na sa maliliit na bagay sa buhay natin, magtiwala tayo sa Diyos. Bago tayo lumapit sa tao, lumapit tayo sa Panginoon. Hingi tayo ng tulong sa Diyos. Umasa tayo sa Panginoon. Kasi sa tao mabibigo tayo. Pero sa Diyos, di ka mabibigo. Aalalayan ka niya. Amen? Bago ako magtapos, pwede po ba mag-real talk tayo? Ano ba ibig sabihin ng real talk? Ibig sabihin ng real talk, realidad. Usapan tayong totoo. Usap tayo ng totoo. Bakit mahalaga ang mensaheng ito ngayon? Alam niyo ba dahil kung bakit mahalaga ang mensaheng ito ngayon at napapanahon ito? Relevant ito sa buhay natin. Napapanahon ito. Bakit mahalaga ang mensaheng ito ngayon? Bakit? Tandaan niyo po mga kapatid, masaya ang Pasko para sa marami. Kaya yung iba, pagkadating ng Pasko, talagang sayang-saya sila. Pero, masakit, malungkot para sa ibang tao na naghihirap, para sa ibang tao na may madilim na buhay, para sa mga taong naghihirap. Real talk yan. Usapang totoo.
Sa iba, masaya. Kasi may dating sila. Dumating sa kanilang Pasko. O kaya ay may datong sila. Yung iba, puro dating lang ang Pasko sa kanila, dating lang ng dating. Lilipas din yan, pastor. Yung iba, kaya masaya, kasi may datong sila eh. Yung iba, dating na lang ng dating yung... But this is the reality of life. Totoo po ito, mga kapatid. Pangalawa, may mga taong nagtatago ng lungkot at kirot sa likod ng kanilang mga ngiti sa Pasko. Kaya tayo sinasanay natin sarili natin na kay Lord tayo, ngumiti tayo. Pero tandaan natin, may mga kapatid na pwedeng nakangiti sa'yo, pero nakatago yung lungkot at kirot sa kanilang kalooban. Kaya magkaroon tayo ng discernment o pagsisiyasat sa Espiritu na maging pagpapala tayo. Maging pagpapala ka, kapatid. Kasi merong iba, mukhang masaya, pero malungkot. May iba, nakikipaglaban sa tahimik na labanan, ngunit nakakapagod na buhay. Lagi sila nakikipaglaban. Tahimik na lumalaban, pero pagod na. Pagod na pagod. Parang Bansky lang ang dating. Yan ang buhay ng maraming tao. Lumalaban, pero pagod na sila. Pero tandaan natin, ang kagaanan ng buhay na kay Jesus. Kaya yung iba napapagod sila kasi lumalayo sa Panginoon. Ang iba naman, may ibang tao na hinaharap ang kanilang mga pangamba sa buhay dahil may pinansyal na suliranin o hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Maraming pangamba at pagkabalisa kasi kulang. Nagkukulang lagi. May problema sa pamilya. Kaya napakahalaga na nagpapanalanginan tayo, nagtutulungan ng bawat isa. May mga ibang tao na nagluluksa o nakakaramdam ng pag-iisa. May ibang tao ganon. Walang kumakausap sa kanila. Feeling nila nag-iisa na lang sila. At ito nangyayari. Kaya sa Pasko, mga kapatid, may masaya, may malungkot. At kung ikaw masaya ka, mag-extend ka ng kagalakan. Mag-extend ka ng kaliwanagan ng Panginoon, ng kabutihan. May iba naman na tuyo ng spiritual na buhay at pakiramdam niya o nila ay malayo na sila sa Diyos. May ibang ganon, Kristiyano, malayo na sa Diyos. May tayo kong sabihin sa inyo, ang mensahe ng Pasko ay pangungusap sa ating lahat. Maaaring nasa dilim ka o may kadiliman sa iyong buhay, ngunit pumarito ang Panginoong Hesus para magbigay ng liwanag sa iyo. Ng liwanag sa bawat isa. Amen? Pumarito ang Panginoong Hesus para bigyan kanya ng liwanag, bigyan kanya ng pag-asa. Hindi siya pumarito para sa mga perpekto. Hindi pumarito ang Panginoong Hesus para sa mga taong maganda ang buhay. No, hindi po. Pumarito ang Panginoong Hesus para sa mga wasak at sira ang buhay. Pumarito ang Panginoong Hesus para sa mga taong nasadlak at nakaupo sa madilim na buhay. Dumating ang liwanag ng pag-asa sa mga taong nangangailangan ng pag-asa. Pumarito ang Panginoong Hesus para sa mga taong nasa lilim ng kamatayan. Pumarito ang Panginoon para sa mga nangangailangan ng liwanag. At yun ang diwa at kahulugan ng Pasko. Pumarito ang Panginoong Hesus. Pakisabi sa katabi mo, para sa iyo. Para sa iyo. Magtiwala ka lamang at patuloy na sumampalataya sa Kanya.